Hello, good morning po. Welcome sa ating ika-24 na Lord's Day, no? June 16, 2024. Happy Father's Day din, no? Unang-una sa ating amang Jesu Cristo. Kay Brad Bong, kay Brad Arman, kay Brad kay Tatay Doy, sa akin, Happy Father's Day. So, mag-uumpisa na po tayo, no? Sa pagbabasa, request ko po na magsitayo po ang lahat. At ihanda ang inyong mga Biblia. I-open nyo po ang inyong Biblia sa mga awit. Mga awit, chapter 90, verse 1 to 2. Okay. Panginoon, Ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan. Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Nalangin po tayo. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na makarinig muli ng iyong salita. Salamat sa patuloy mong paglalapit sa amin sa ilaw upang maliwanag na mahayag sa amin ng aming mga ginagawa ay naayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga pagbabago na ginagawa mo sa iyong iglesia dito sa Kabkaben. Sa mga pamamaraan na dapat gawin upang patuloy na matuto, masaway, maituwid at masanay sa katuwiran kami na iyong mga anak. Salamat, Panginoon, panalangin namin sa mga hindi mabuting karamdaman ng aming mga kapatid sa iglesia. Kay Nanay Lita, kay Mami Susan, kay Mrs. at sa lahat ng may nararamdaman na hindi mabuti. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang aming great healer. Ikaw lamang, Panginoon, ang magpapanbalik ng kalakasan, kabutihan ng aming katawan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, kaligtasan, karunungan na binibigay mo sa aming mga pastor upang ang kanilang pamamahala sa iglesia mo dito sa Kabkaben ay naayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat. Tanging pangalan mo lamang aming itataas, iluluwalhati at pasasalamatan
Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa pagbabasa sa Lumang Tipan. I-open nyo ang inyong mga Bible sa Isaiah 46 verses 3 hanggang 10. Isaiah 46, 3 to 10. Okay. Inyong dinggin ako, o sambahayan ni Jacob, at sa lahat na nalabi sa sambahayan ni Israel, na kinalong ko mula sa iyong pagsilang, na dinala mula sa sinapupunan, at hanggang sa katandaan mo ay ako siya, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. Aking dadalhin at ililigtas ka. Kanino ninyo ako itutulad at ihahambing ako upang kami ay maging magkatulad? Katulad? Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan, na nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatira pa at nagsisisamba. Ipinapasa nila iyon sa balikat. Dinadala nila iyon. Inilalagay nila iyon sa kanyang lugar. At iyon ay nakatayo roon mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makasasagot o makaliligtas man sa kanya sa kanyang kabagaban. Iyong alalahanin ito at maging tiyak. Isa-isip ninyo uli kayong mga masuwayin. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Verse 10. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. At dumako tayo sa bagong tipan. Paki-open ang iyong mga Bible sa Philippians chapter 2 verses 3 to 8. Philippos chapter 2 verses 3 to 8. Sige po. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi inubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging
katulad ng tao. At palibhasay, natagpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Salamat sa kanyang mga salita. At dumako na tayo sa pag-awit ng mga himno. Good morning. Sige po. Ang una po natin kakantahin ngayong umaga. The Lord Almighty reigns. Mighty reigns, mighty reigns, mighty. Sige po. There's an endless song waiting to be sung with the voice of every tribe, the sound of every tongue. When the bride of Christ on the day of days brings me joy unto the land, a multitude of praise, like the roar of mighty seas and rolls of thunder, hear his people sing. Hallelujah, for the Lord Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. We will join the feast, rest from battles won, tell with great rejoicing all the wonders God has done. Like the roar of mighty seas and rolls of thunder, all the church will sing. Hallelujah, hallelujah, for the Lord Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Certain of the day, Christ we will proclaim. Oh, that more would share the bright salvation in his name. The greater will the anthem ring, the mighty chorus
next song po natin, Lord Almighty Reigns, na kinuha po sa Psalm 93. Let's see. Behold him, robed in majesty, crowned with strength and glory. Holy is our King. Behold him, though the waters rage, breakers bow before him, tides rush to obey. He reigns when oceans roar. He reigns above the storm, enthroned on high. The Lord Almighty reigns. Behold him, stronger than the seas, God from everlasting, just in his decrees. Behold him, worthy of our trust, faithful to his promise, ever here with us. He reigns when oceans roar. He reigns above the storm, enthroned on high. The Lord Almighty reigns amidst the flood. He reigns with grace and love, enthroned on high. The Lord Almighty reigns. Wind and waves are stilled in reverence. Thunders rumbles in your presence. You will hold us in the tempest. You will not be moved. 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 Reigns when oceans roar. He reigns above the storm, enthroned on high. The Lord Almighty reigns. He reigns amidst the flood. He reigns with grace and love, enthroned on high. The Lord Almighty reigns, enthroned on high. The Lord Almighty reigns, enthroned on high. The Lord Almighty Next po, kakantahin po natin yung bagong kanta natin, Everlasting. Let's all sing. Before the mountains were brought forth, or days of spring and summer fill the earth, from everlasting you are God. We dwell beneath the stars in ancient skies, and 1,000 years are nothing in your sight. From everlasting
So satisfy us in our numbered days. Establish every effort while we wait. From everlasting, you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting. And all our days are held within your hand. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. Praise God. Maaari na po tayong mapo. Tagal ba? Praise. Okay, so this time, okay, bago po tayo magsimula sa word, no, patuloy po tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. At isa po sa pamaraan is yung pagbibigay natin. No? So this time, pasalamatan natin ang Panginoon at pwede na po natin ihandog yung ating mga ipagkakaloob. Again, ito pong mga ibibigay po natin is para po sa mga kapatid natin na mga nangangailangan. So, by the grace of God, last week, no, nakalikom po tayo ng, hindi naman ganun kalaki, pero meron pa rin. At yun, naghihintay lang po tayo ng tamang time na maipagkaloob yun sa nangangailangan. No? So, hinihintay ko lang din yung perfect timing na mabigay yun. So, we praise the Lord. So, for this week, titingnan po natin. Sa ngayon naman, wala pa man tayong nakita na ano. Pero, yun nga, no, gagamitin natin yun para po sa pangailangan ng ating mga kapatid. And so, this time, bibigyan ko po kayo ng mga ilang segundo. Pwede nyo na pong ibigay or ilagay na po ang inyong mga handog doon po sa box sa likod. Sa online, meron din po. Pwede po kayong mag-send sa GCash. So, Rajoyce, paki-flash lang sa ano yung giving. No? Tatanggalin mo lang pag mag-pray. Sige. So, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagiging tapat sa amin. Tunay nga na ikaw ay hindi nagbabago na Diyos. Salamat, Panginoon, dahil sa pang-araw-araw ay ikaw ang nag-sustain sa bawat isa. Bagaman nakita namin na may oras na may mga araw na nahihirapan kami. Pero itong araw na ito ng bawat isa ay nandito ay pagpapakita na ikaw ang nag-iingat sa bawat isa. So salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kaloob at provision na ipinagkaloob sa bawat isa. At salamat sa kakayanan na ipinagkaloob mo upang ma-extend namin ito
upang mabigay at matulungan ang aming mga kapatid na nangangailangan. At salamat dahil tunay na ikaw ang nagpapala sa amin upang patuloy namin at lumago kami sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa aming kapwa, lalong-lalo na sa aming mga kapatid. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng mga finances na to, O God. Turuan mo kami patuloy sa kung paano ito tama at nararapat na gamitin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And so we praise God for this wonderful morning. Ako po ay nagagalak sa Panginoon sa patuloy na pagkilos niya sa bawat isa. And so sa umagang ito, magpapatuloy tayo sa salita ng Panginoon. So I decided na yung kids, mga kids, stay muna kayo dito. Okay? So pwede po ba na paupuin natin yung mga bata in a proper na upo at mas maganda na nakatabi sila sa kanilang mga magulang. Okay ka na dyan? Ha? Meron pa namang upuan. Pwede pang umupo. No? Meron pa ba? Okay. So, meron pa naman dito. Pwede naman Okay, bakit po ganito, no? Gagawin natin. Isa pong dahilan, wala pa po tayong teachers. I mean, nandyan si Ate Yana. So, we praise God dahil siya from time to time yung take care sa ating mga kids, no? Pero this time nararapat lang po na dito muna yung mga kids natin. And so ibibigay ko po yung assignment sa mga magulang na turuan niyo po ang inyong mga anak, no? Na nandito, ipaunawa niyo po sa kanila ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Turuan niyo po sila paano dapat mag-behave kapag sila ay nasa pagtitipon-tipon na sa bahay panambahan na sinasamba ang Panginoon. So, ito kailangan talaga natin to maituro na sa kanila, sa kanilang murang edad, na matutunan nila at makilala nila yung kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Panginoon at kung paano sila dapat nagbe-behave. So, ganun din dapat sa loob ng bahay. Tuturuan nyo sila kung paano po dapat sila mag-behave ng tama. So, yung, umalis si Ate Yana. So, yung kids, no, yung pag-aaral, mamaya, isa-separate natin sila kapag nagsimula tayo sa Sunday school natin. Doon naman sila magkakaroon din ng kanilang Sunday school. Okay? Pero pagdating sa salita ng Panginoon, diyan kayo, nakaupo, walang cellphone, walang ibang iisipin, makinig kayo at pakinggan ninyo yung mga nanay, ang mga tatay ninyo, makinig kayo sa kanila kung paano kayo dapat mag-behave. Okay ba yon? Ha? Okay? Mga tatay, nanay, okay ba kayo? Alright, so kayo din, mag-behave din po kayo. Alright, so good morning and happy Lord's Day sa bawat isa. And magpapatuloy po tayo sa salita ng Panginoon. So, pwede po bang buksan natin ang ating mga Bible sa mga gawa? So, pakitulungan na lang po yung iba natin at pwede nyo pong ipahiram sa kanila yung spare Bible nyo po. At yun. Sige. Okay, mga gawa po or Acts. Okay? Mga gawa or Acts chapter 5. Joyce, pwede kayo lumipat doon. Para hindi na ako titingin dito. Ay, meron pa naman doon sa likod. Dalhin mo na lang. Thank you. Gab, pakidala na lang isa. Para dyan si ate mo. Naka-live na tayo. Pwede po ba i-ano muna natin yung aso? Dito muna sila sa labas. Apo. So, mamaya na kayo, ha? Okay. Tapos paki-close na lang po, Tito Bong. Ayan. Thank you. Hello dyan sa online. Happy Lord's Day, no?
Sige. I have 1 hour. Alright. So, Acts chapter 5, tayo po yung magpapatuloy sa verse 17. Verse 17. Acts chapter 5, verse 17. Okay, now, bilang pagpapaalala po sa bawat isa, Pastor Ryle, ano ba yung mga gawa? No, bakit mga gawa yung title, no? So sa salita po, sa title pa lang, ibig sabihin po ng ating pag-aaralan is yung mga gawa or yung mga ginawa. Marami sa atin kapag binasa natin to, makita natin yung mga gawa ng mga apostol patungkol po sa pagsisimula ng iglesia na tinatawag. Pero sana natatandaan niyo po yung pinakaunang time na pinag-aralan po natin yung mga gawa. Ito po ay mga gawa ng Panginoong Hesus. Ito ay pagpapatuloy lamang ng mga gawain ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng mga apostol. Okay? And so, babasahin ko po sa inyo yung chapter 1, verse 1, and I think verse 2. Sabi dyan, O Teofilo, sa unang aklat ay sinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa tinuro ni Jesus mula sa simula. Yung tinutukoy niya po dito sa verse 1, nasa chapter 1 po ako, okay? Verse 1, yung tinutukoy po dito ni Lucas is yung the Gospel of Luke. And in verse 2, mula sa simula hanggang sa araw na inakyat siya sa langit pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. So, sa Luke po, makita natin ang ending doon na yun nga, ang simula at yung araw na pag-akyat ng Panginoong Hesus at yung pagbibigay po ng instruction ng Panginoong Hesus sa mga apostol. Yun yung mababasa natin sa Gospel of Luke. Now, ito pong Acts ay pagpapatuloy. So, kung makita niyo po dyan sa verse 3, pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. So, ito po yung pagpapatuloy. Ito yung sinasabi niya na pagpapatuloy. And then, meron pong binigay na instruction ng Panginoong Hesus sa kanila. At yung instruction na yan ay mababasa natin sa verse 4 and verse 5. Basahin na lang natin yung sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya dyan, ito ang narinig ninyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So makikita nyo dito, within the 40 days po, no, na pagkatapos po na buhay ang Panginoong Hesus, for 40 days, siya po'y nagpakita sa mga alagad. And then nagbigay siya ng instruction at sinabi niya dito, kayo'y makakatanggap, kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. And magja-jump tayo sa verse 8. Paki-jump po. Talon po kayo sa verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So yun po yung instruction ng Panginoong Hesus bago siya tuluyang umakyat po sa langit. Anong sabi niya? Babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. At anong ibibigay ng Espiritu Santo? Pagkababa ay bibigyan kayo ng kapangyarihan at kayo magiging saksi mula sa Judea, Samaria hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. So, yung mga gawa po is yun po yung mga ginawa nila in response or tugon nila doon sa instruction na binigay ng Panginoong Hesus. Kaya kung natatandaan niyo po, nagsimula po ito ng pinalitan nila si Judas na nabuo yung 12 and then pagkatapos noon nasa templo ba sila? Hindi, nasa upper room sila'y na bautismo ng Espiritu Santo at pagkatapos doon na nagsimula yung sermon ni Peter
and then doon na po nabuo ang iglesia. Tatandaan niyo po yon? So, Acts, o yung mga gawa, is patungkol po doon sa nangyari na pagsunod nila sa tagubilin ng Panginoong Hesus, na sila'y makakatanggap ng Espiritu Santo at sila'y magiging saksi ni Jesus. And okay lang po ba punta po tayo sa pinakahuling chapter ng Acts? Chapter 28, verse 30 at 31. (28, 30 to 31). Ito po ay si Pablo. Ang tinutukoy po dito sa 30 at 31 ay si Pablo. Sabi diyan, nanirahan siya roon ng buong 2 taon sa kanyang sariling inuupaang bahay at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsasadya na ipinapangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo na may buong katapangan at walang sagabal. Yan po yung ending ng mga gawa. Na anong ibig sabihin nito? Tingnan niyo po yung huling niya, no? Itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo na may buong katapangan at walang sagabal. So, ibig sabihin po dito, pinapakita po na ito pong paghahayag ng pangalan ni Jesus ay nagpatuloy po. Nagpapatuloy siya. And nakita naman natin yung pagpapatuloy niya. Bakit? Tayo po ay nandito ngayon. Tayo po ay nakarinig ng Ebanghelyo. Narinig natin ang kaligtasan sa pamagitan ni Hesukristo. Now, ano po pinapakita ko po sa inyo? Ito po yung purpose, bakit po nasulat ang mga gawa? Upang ipakita sa atin yung pagsisimula ng iglesia na nagsimula dahil tumugon po ang mga alagad sa tagubilin ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. At ano yung tagubilin na yon? Na kayo'y magiging saksi ko mula sa Judea, Samaria hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Nakita niyo po yon? And yung ending ng mga gawa is pinakita sa atin na mula sa simula hanggang sa dulo, yun lang po yung kanilang ginagawa. And nagpatuloy iyon dahil tinuro nila yon sa mga iba pang mga kapatid. At hanggang ngayon ay dumating yun sa atin. Na ano pong pinapakita natin dito? Ito po yung purpose ng mga gawa, na makita natin na yun ang gagawin ng bawat isa na nasa iglesia. Yun po ang tagubilin. Ano ba yung tagubilin? Pabilin, huling huling bilin, parang ganon. Hindi lang po ito sa mga apostol, but sa bawat isa na mananampalataya sa Panginoong Hesus. And so, ito pong babasahin natin sa chapter 5, punta na kayo sa chapter 5. Ito pong babasahin natin sa chapter 5 is mga bagay na pinagdaanan at even pagdadaanan ng bawat isa na sumusunod sa bilin ng Panginoong Hesus. So una po, dapat nyo po mainawaan ng bawat isa sa atin ay tumanggap din ng gayong bilin. Na ikaw ay magiging saksi sa pangalan ni Jesus. Now, hindi na tayo pupunta sa Judea. Although, pumupunta po ako doon sa Judea, no? Hindi na tayo pupunta sa Judea, hindi na po sa Samaria, but nandito na tayo sa hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. Yun na po yung assignment natin, mga kapatid. Now, kailangan nating maunawaan ano yung mga bagay na nangyari sa unang first fruit, sasabihin ko na lang, sa unang bunga ng iglesia. Why? Ano bang purpose ng first fruit? Sino po nakakatanda dito? Ang purpose ng first fruit or ng unang bunga is upang ipakita na kung ano yung kalagayan ng unang bunga, yun din ang mangyayari, yun din ang magiging kalagayan ng susunod. So, ibig sabihin, the purpose bakit pinapakita sa atin yung kabuuan na nangyari sa unang bunga ng iglesia is para makita natin ano din yung mga bagay na mangyayari sa atin bilang mga kasunod na bunga.
And that's why we are learning this. Yun ang dahilan bakit inaaral natin ito. Para maging handa tayo at alam natin kung anong gagawin sa mga oras na mangyari na po yung mga bagay na ito. Kasi nangyari ito sa unang bunga. At gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, kayo'y hindi higit sa guro. Di ba? Walang estudyante na higit sa guro. Walang slave na higit sa master. Tama? So kung ano yung napagdaanan ng master, ng guro, yun din ang pagdadaanan ng student or ng slave. And ganun din po ang mangyayari sa atin. So yun po ang purpose. Yun po ang gusto kong makita ng bawat isa. Pero yun nga, dapat maunawaan ninyo that tayo po ay parte nito. Pag sinabi mong kabilang ka sa nag-iisang iglesia, ang iglesia ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay binigyan ng tagubilin at yun ay ang maging saksi sa pangalan ng Panginoong Jesus hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. So let us pray. Father in heaven, sa aming pagpapatuloy sa pakinig sa iyong salita, turuan mo po kami, Panginoon, at makita namin patuloy ang Panginoong Hesus. Maunawaan namin ang Ebanghelyo at ito ang makapagbigay sa amin ng kalakasan, kasabikan, at puso na punong-puno ng passion para po sa pagsunod sa kung anuman ang iyong kalooban. Turuan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. So, ngayon, ano po bang nangyari? Okay, ano bang nangyari? So, kung matatandaan nyo po last week, ang napag-usapan po natin doon is yung sa chapter 5, di ba nasa verse 17 tayo ngayon. Now, review ko lang po, no? Sa chapter 5, verse 1 hanggang 11, ano nakita natin doon? Yung pinakaunang kasalanan na ginawa sa iglesia. At yun po ay ang pagsisinungaling, pagkukunwari, at kagustuhan na yung kaluwalhatian at yung papuri ay maging kanila. Sino yon? Si Saphiras at si Ananias, yung mag-asawa. Doon din natin nakita na wala pong kasalanang matatago sa Panginoon. At doon natin nakita na hindi papahintulutan ng Panginoon na mabahiran ng kasalanan ng kanyang iglesia. Papanatilihin niyang dalisay, malinis ang kanyang iglesia dahil kanyang iglesia yon. Doon natin natutunan ang kahalagahan ng church discipline. Bakit? Ano nangyari? Dahil sa, ano po yung naging impression ng mga tao nung narinig nila na namatay agad si Ananias at Sapphira? Di ba? Ayaw nilang makikita niyo dyan sa verse 13. Sino mang sa kanila ay di nangahas na makisama. Di ba? Doon niyo po makikita na ang pagpapanatili sa iglesia na dalisay ay magbibigay ng warning para sa mga hindi tunay na mananampalataya at hindi sila sasali doon. You see? And then doon natin nakikita na yung sasali, verse 14, lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. So, ang iglesia na nanatili na dalisay, sino lang sasali doon? Sino lang ang pupunta doon? Yung mga tunay na mananampalataya. So, mapapanatili natin yung kadalisayan ng iglesia. Kasi sala talaga eh. And alam po natin na walang sino mang hindi mananampalataya ang lalapit sa ilaw. Bakit? Ayaw nilang ma-expose ang kanilang mga maling gawa. That's why matatakot sila. That's why hindi sila papasok. And so, nakita po natin doon, pagkatapos po na idisiplina ng Panginoon sa pamagitan ng pagpatay kay Ananias at Sapphira, bumalik yung kadalisayan ng iglesia and makita natin doon yung power, kapangyarihan ng Panginoon na kumilos ulit sa mga buhay ng apostol at ng mga mananampalataya. So patuloy na po
sila sa paghahayag ng pangalan ni Jesus at patuloy sila sa paggawa ng mga kababalaghan, pagpapagaling. Tama? So, tingnan nyo, di ba nangyari? Nakapagpatuloy sila at nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. That's why, ito talaga yung prayer ko lagi, Lord, pabanalin mo po ngayong iglesia. It's always my prayer na makita na natin yung pagkilos ng Panginoon sa bawat isa. Makita na natin yung pagkilos ng Panginoon dito sa iglesia. And dapat yun yung desire natin, na makita natin yung pagkilos ng Panginoon. Di po ba? Okay. Now, kung titingnan natin dito, so nagpatuloy sila, no? Nagpatuloy sila, and tingnan niyo po yung verse 15. Kaya't dinala nila ang sa mga lansangan ng mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ng anino niya ang ilan sa kanila. Nagkatipon din ang maraming bilang ng mga tao mula sa mga bayang nasa palibot ng Jerusalem na nagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. So you see, grabe yung crowds ulit during this time. Now, dahil po doon, nagkaroon po ng reaction. Sino magre-react? Siyempre, ang kalaban. Lalahainin niyo po, ang mundo po ay pinaghaharian ng prinsipe ng hangin. So kapag ikaw na nasa mundo, ginawa mo yung hindi niya gusto, so magkakaroon po ng reaksyon. Magre-react talaga ang kalaban. Kaya nga, lagi niyo pong tandaan, once we live a godly lives, ano sabi ni Pablo sa mga kay Timoteo? Anong sinabi ni Pablo kay Timoteo? Kapag ikaw ay sino mang namumuhay ng banal, ay daranas ng pag-uusig. Bakit? Kasi ginagawa mo yung hindi angkop or hindi gusto ng naghahari dito sa sistema, dito sa mundo. You see? Every time na hindi ka ayon sa sistema ng mundo, you will be persecuted. Kaya sino mang hindi namumuhay ng banal, you will never be persecuted. Tingnan niyo po yung buhay niyo. Pine-persecute ba kayo? Nakakaranas ba kayo ng paghihirap, yung ng mundo sa inyo? Kapag hindi, isang dahilan, hindi tayo namumuhay ng banal. We are not living godly lives for the living God. Pero ito'y sigurado. Tingnan niyo po. They are living, they're obeying God. Kaya tingnan niyo anong naging reaction ng mundo. Verse 17, pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pari at ang lahat ng mga kasama niya na sekta ng mga Saduseo at sila'y napuno ng inggit. You see? Nandun yung reaction. Bakit? May gumagawa ng tama sa sistemang baluktot. So anong nangyari? Kumilos ang pinakapunong pari. Now, ito pong salita dito na kumilos, hindi po ito yung parang gumalaw lang sila, no? But ito po ay pagpapakita ng pagkabahala. You see the reaction? Ito ay pagpapakita ng pagkabahala, and sinabi dyan, sino? Ang pinakapunong pari. Now, ang pinakapunong pari po is the supreme religious leader. At kasama niya ang sekta ng Saduseo. Kasi lahat po ng mga punong pare nanggagaling po doon sa Saduseo. Now, ano po ba yung Sadusea? Ang Saduseo po is sila po yung sekta na ang focus nila is yung leadership. Yung focus nila, yung mapanatili nila na sila yung sa higher position. Kaya sila po yung nag-react. Why? Dahil napuno sila ng inggit. Bakit? Kasi marami nang sumusunod sa mga alagad. Nakikita nila na umuusbong yung popularidad, no, ng pangalan ni Jesus. So, let me take note, ito pong inggit, ito pong salitang inggit dito, hindi lang po ito nangyari dito, but mababasa natin yan all throughout Acts. Mababasa at mababasa natin yan. Nauusigin ang mga mananampalataya dahil sa inggit. And kung matatandaan po natin sa mga napag-aralan natin noong nakaraan, meron pong verse sa Matthew 27:18.
sapagkat nabatid niya na dahil sa inggit ay kanilang ibinigay si Jesus sa kanya. Sino pong binabanggit dito sa Matthew? Si Pilato. Sabi niya, sapagkat nabatid niya, si Pilato, ano ba yung nabatid? Naisip or na-realize niya na dahil sa inggit ay kanilang, sinong kanilang to? Yung mga Saduseo, Pariseo. Dahil sa kanilang inggit ay kanilang inilagay si Jesus, ibinigay si Jesus sa kanya. So even ang isang hentil, kahit po yung isang unbeliever, na-recognize niya na itong mga Hudyo inggit kay Jesus. Kaya gusto nilang mamatay si Jesus. So ito pong pagkainggit, hindi na po ito bago. Ito yung naging dahilan bakit pinatay si Jesus, dahil sa inggit. At ito po ang dahilan bakit kinukulong ang mga mananampalataya. And soon, mababasa natin sa next verse, next chapters ng Acts, ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Dahil sa inggit. Kaya po, ito pong inggit, ang punot dulo po nito ay ang pagiging makasarili. Okay? Bakit ka naiinggit? Bakit naiinggit? Kasi gusto nila sa kanila. Kung ano man yung bagay na meron yung isang taong yon, gusto nila sa kanila yon. So, bakit sila naiinggit sa mga apostol? Kasi ang dami na nila. Ang daming pumupunta sa kanila. At gusto nila na sila ang ma-recognize. You see? Now, let me segue muna sandali, no? Ito po'y isang bagay na makikita din natin kay Satanas. Kung alam niyo po at nabasa niyo na po yung story ni Satan, ni Lucifer, si Satanas na dati ay Lucifer, alam niyo po yung pangalan ng Lucifer, napakaganda po niyan. Anong meaning ng Lucifer? Morning star or bright star? Maganda po yung pangalang Lucifer. So kung may baby po kayo, Lucifer, tama-tama, lalaki, no? Anyway, so ang pangalang Lucifer, maganda po yan. Pero tingnan niyo po, Lucifer po siya po yung parang sunod sa pinakamataas sa kalangitan. Pero hindi po siya papantay. Iba po yung, although sinasabi na siya yung pangalawa, hindi kailanman lalapit yung kanyang, kung ano man yung halaga na meron siya sa Panginoon. Okay? But tingnan niyo po ano naging puso ni Lucifer. In Isaiah 14:13, sinabi niya, sinabi mo sa iyong puso, sinabi sa puso, okay na po, dyan lang po kayo sa mga gawa. Ako na po magbabasa. Mamaya sasabihin ko kung titingnan ninyo, okay? Sabi ni Lucifer, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas, ako'y uupo sa bundok sa pinagtitipunan sa malayong hilaga. Yun po yung naging puso ni Lucifer. That's why nagrebelde po si Lucifer. And so, yun ang nangyari. So you see, dahil po sa pagiging makasarili, at ito po ay paalala sa atin ng Panginoon, di ba? James 3:14, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho, jealousy, at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmamalaki at huwag kayong magsisinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas. So, although nakita po natin dito sa verse 17 ang pagiging makasarili po ng mga Saduseo, gusto ko lang pong bigyan kayo, bawat isa sa inyo, ng paalala. Okay? Wala po dapat pagiging makasarili ang umano sa ating mga puso. Kasi ano po ang magiging resulta ng pagiging makasarili? Sabi diyan sa James, sapagkat kung saan mayroong paninibugo at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. You see, ang resulta lagi ng pagiging makasarili ay kaguluhan at gawang masama. Kaya makita natin dito ang kasamaan na gagawin ng mga Saduseo. Okay? And gaya ng binasa natin kanina, kung matatandaan niyo po, binasa natin sa New Testament reading, Philippians 2, di ba? Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip gaya ng kay Jesus, na siya bagaman ay Diyos,
Hindi niya yon kinilala. Bagkus siya'y nagpakumbaba, sinuot niya ang pagiging tao at namatay, naging masunurin kahit na umantong pa ito ng kamatayan, kahit ng kamatayan pa sa krus. Okay? So, yun po yung nangyari. At tingnan niyo po yung kasama na ginawa ng mga makasariling Saduseo at punong pari. Verse 18, kanilang dinakip ang mga apostols at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Now, ang pagdakip po is, nangyari na po ito. Diba? Natatandaan nyo, chapter 4, verse 3, nangyari na po yung pagdakip at mangyayari ito kay Pedro ulit sa chapter 12 at mangyayari ito kay Paul at Bernabe sa chapter 16. And kung matatandaan niyo po, even si John the Baptist, siya po'y kinulong dahil saan? Sa pagsasabi ng katotohanan. Di ba? And even po ang mga alagad, mababasa po natin sa Luke, sila po ay dadakpin, sila po ay ikukulong. Ito po yung common. Ito po yung common na ginagawa ng mga kalaban ng Panginoong Hesus during that time para para pigilan sila sa pagpapatuloy. And may salita po dyan, inilagay sila sa bilangguang bayan. Now, ano bang bilangguang bayan? Dito po nilalagay ang mga kriminal. Okay? Dito nilalagay ang mga kriminal. Now, I want you to see na ganito po ang pagtingin ng mundo sa atin. Tayo'y mga kriminal. Tayo'y mga masasamang tao. Kaya nga po, sabi dyan sa John 15, basahin ko na lang po sa inyo. Okay, John 15, 18 to 19. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapupuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. So you see, tayo po ay kalaban ng sanlibutan. At tingnan niyo pong ginawa sa kanila. Sila ay nilagay sa bilangguang bayan. Ganun po ang tingin ng sanlibutan sa bawat mananampalataya na namumuhay sa kabanalan. And again, gaya ng sabi ko kanina, 2 Timothy 3:12, sabi ni Pablo kay Timoteo, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. And this is a warning also for us. Kung tayo po ay namumuhay na katulad ng mundo, anong sabi dyan? Anong sabi ni John? Kayo'y iibigin nila. So dapat meron talagang friction. Now, hindi ko po sinasabi na makipag-away kayo. Hindi po ganun ang mensahe, but ang mensahe is, once mamumuhay ka ng may kabanalan kay Kristo, makakaranas ka talaga ng reaction sa mundo. Negative reaction sa mundo. And ganun dapat tayo namumuhay. Godly lives. And ibig sabihin, dapat nakakaranas tayo ng mga pag-uusig. And so, sabi po dyan, so yun na po, no, kinulong po sila. Makikita nyo po dito yung pilit na paghinto, ano bang sa Tagalog yan? Pagpigil ng kalaban sa gawain ng Panginoon. Now, you must expect that. Okay? Gaya nga na sinabi ko, inaaral natin yung magawa para makita natin ano ba yung pinagdaanan nila. Kasi yun din pong pagdadaanan natin. So, mga kapatid, you must expect na ang mundo ay pilit po tayong pipigilan. Okay? Pero this is one thing na dapat nyo pong makita, verse 19. Ngunit kinagibihan ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan, sila'y inilabas at sinabi, tumayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa mga tao ang lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito. Ano po nakikita natin dito? Wala pong makakapigil
sa kalooban ng Diyos. Bakit? Ang Panginoon po ay kikilos. Now, sa anong paraan po kumilos ang Panginoon sa tagpong ito? Sa pamagitan ng anghel. Sa pamagitan ng anghel. Now, there's one thing na gusto ko pong malaman ninyo. Yung mga Saduceo po, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay muli at hindi sila naniniwala sa mga anghel. Hindi sila naniniwala sa afterlife. Pero focus tayo doon sa isa. Hindi sila naniniwala sa mga anghel. Sino nagpabilanggo sa kanila? Mga Saduceo. Sinong nagpakawala sa kanila? Mga anghel. The very thing na hindi pinaniniwalaan ng Saduceo is the very thing na ginamit ng Panginoon upang makawala ang mga alagad niya. See? Now, ang tanong, kumikilos pa ba ang mga anghel sa panahon natin? Yun ang tanong no? Now, sinabi po sa Hebrews 1:14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga nagmamana ng kaligtasan? So, ang isa po sa ministeryo at gawain ng mga anghel is ang paglingkuran po ang Panginoon at paglingkuran ang Panginoon sa pamagitan ng pagtulong at paglilingkod sa mga mananampalataya. Okay? Yan po yung sabi sa Hebrews 1:14. Now, ang tanong, nangyayari pa rin ba ito ngayon? Now, pwede ba tayong pumunta sa... Okay, bago yan, basahin ko po yung Hebrews 13:1-2. Sabi dito ng nagsulat ng Hebrews, ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigang magkakapatid. Huwag ninyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan sapagkat sa paggawa nito ang iba ay sapagkat sa paggawa nito ang iba ay nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. So sabi ng Hebrews, no, sige lang, patuloy niyo lang po yung pagtulong sa iba kasi malay mo isang anghel na pala yung natulungan mo. Yun yung sabi sa Hebrews. Okay? Now, alam nyo ba, itong sinabi sa Hebrews, nangyari po ito. Saan? Punta tayo sa Genesis. I-clip nyo lang po yung mga gawa. Punta tayo sa Genesis, pinakaunang libro sa Biblia. Genesis chapter 18. Verse, mahaba pala, no? 1-3 na lang. Genesis 1-3. Okay, nandiyan na kayo? Genesis 18, verse 1, 2, and 3. Okay? Sabi dyan, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensina ni Mamre habang siya'y nakaupo ng kainitan ang araw sa pintuan ng tolda. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang 3 lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. At sinabi, Panginoon ko, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa inyong paningin, ay hinihiling ko sa inyo na huwag mong lampasan ng iyong lingkod. Now, baka po maisip ninyo, nung nakita nito ni Abraham, baka inisip nyo angelic form. Hindi po. Yung time na ito, nakita pong 3 ni Abraham is tao talaga. Pero hindi niya alam, mga anghel pala iyon. Pero sa nagsulat nito, si Moises, alam niya na anghel yon. Kaya yun ay pagkasulat niya dito sa 1-3. Pero nung nakita po ito ni Abraham, mga tao lang po yon. Kaya lang, sobrang hospitable po siya. Na sinabi niya, uy, dito muna kayo, wag muna kayo pala, di ba? Ganon siya hospitable. And nangyari din po sa pamangkin nito ni Abraham kay Lot, chapter 19, verse 1 and 2. O, isang next chapter lang. Verse 1 and 2. Sabi diyan, dumating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na si Lot na nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Sila'y nakita ni Lot
at tumindig upang salubungin sila. At iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. At sinabi, ngayon mga Panginoon ko, hinihiling ko sa inyo na kayo'y bumalik at tumuloy sa bahay ng inyong lingkod at magpalipas ng gabi at maghugas ng inyong mga paa at sa madaling araw ay magsibangon kayo at magpatuloy sa inyong paglakad. Kanilang sinabi, hindi, sa lansangan kami magpapalipas ng buong magdamag. Now, although sinabi po again ni Moises dito na mga anghel, pero nung nakita po ito ni Lot, mga tao lang po ito. Kaya di ba anong sabi niya? Dito kayo matulog, magpunas kayo ng paa. You see? Pero hindi niya alam, anghel na pala yun ng Panginoon. So nangyari po ito kay, sino to? Si Abraham at si Lot. And then meron din po akong i-share sa inyo, isa po siyang missionary. Okay? Ang pangalan niya ay si John Paton. Now, ito kasi, binasa ito ni kay John MacArthur ko lang din ito narinig. Binabasa niya, nagbabasa po kasi si John MacArthur ng bibliography. Ano ba yung bibliography? Yung parang talaan ng buhay ng isang tao. And binabasa niya yung mga bibliography ng mga missionary, even yung mga great men ni God dati nung una. Binabasa niya sila John Calvin, yung mga buhay, Martin Luther, binabasa po nila yung buhay niya. And so, binasa niya yung buhay ni John Paton, na isang missionary. Now, makinig po kayo sa story niya. Napaka-amazing. Meron po kasing, may isang gabi, siya po ay missionary. So, pumupunta po siya sa mga lugar-lugar na hindi pinupuntahan ng mga tao. May isang tribo po doon na kung saan sinugod po sila doon sa bahay kubo na pinagstayan ni John Paton at kasama yung asawa niya. So yung yung tribe po na yon, sumasayaw-sayaw na, tumatalon-talon. Kumbaga, ganun siguro sila bago nila patayin yung papatayin nila sa bahay. Kasi mga kanibal po. Ano ba yung kanibal? Kumakain ng laman ng tao. So, papatayin nila, kakainin nila. So yun na, no? Then maya-maya, so ang ginawa nila, John Paton at yung asawa niya, nag-pray lang sila. Maya-maya, nagtaka sila. Bakit wala na silang naririnig na mga hurim-hurim? Ganun ba? Nawala. So, they praise God. Kasi umalis nawala sila 1 year later, 1 year later, yung leader po ng tribe na yun, naging Kristiyano. 1 year later, naging Kristiyano. Tinanong ni John Paton, naalala nyo ba yung time na pumunta kayo dun sa bahay ko and then susugurin nyo na sana kami? And nagtanong siya, bakit bigla kayong nawala? Alam niyo po yung sabi ng leader ng tribe. Ito yung sabi niya. Well, because of all those men you had with you, we left. Sabi nung leader, kasi ang daming tao sa inyo. Kaya umalis kami. And then sabi ni John Paton, wala kaming kasama. Ako lang at yung asawa ko. And then sabi nung chief, they had seen men standing guard, hundreds of big men in shining clothes with swords in their hands, totally circling his home. Ano nakita niya? Nakikita daw sila ng mga lalaki na malalaki na may espada na binabantayan yung bahay nila John Paton at paikot-ikot. Kaya umalis po yung tribe at hindi sila pinatay. See? And yung nangyari po kay John Paton is nangyari na po ito sa 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. Basahin ko na lang po sa inyo. Kinaumagahan, nang ang lingkod ng tao ng Diyos ay bumangong maaga at lumabas, isang hukbo na may mga kabayo at mga karwahe ang nakapaligid sa bayan. Atakihin din sila. At sinabi ng kanyang lingkod, kahabag-habag tayo, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, by the way, ito ata si Elijah or si Elisha. Ay, si Elisha pala to. Sabi ni Elisha, huwag kang matakot sapagkat ang mga kasama natin ay higit
kaysa sa mga kanila. Kasi meron pong servant si Elisha. Si Elisha po propeta ng Panginoon. Siya yung sumunod kay Elijah. Okay? Elijah, Elisha. Then, aatakihin sila eh. Sabi nung alagad ni Elisha, paano yan pa? Kahabag-habag tayo. Mamatay na tayo. Parang ganon. At ang sabi ni Elisha, huwag kang matakot sapagkat ang mga kasama natin ay higit kaysa sa mga kasama nila. And then, at si Elisha ay nanalangin at nagsabi, nanalangin si Elisha, no, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. Pinag-pray ni Elisha na buksan daw ng mata yung alagad niya para makita niya. At ano nakita niya? At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. Ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karuwahe ng apoy sa palibot ni Elisha. The same thing. The same thing. Now, hindi ko po sinasabi sa inyo, ayoko po kayong bigyan ng imagination na para, mga angels over there and there. Pero ang sinasabi po natin, until now, the angels of the Lord are working with us. So bakit tayo panghihinaan na sumunod sa Panginoon sa mga pagsubok na nangyayari sa atin, na hindi lang binigyan tayo ng Espiritu Santo, binigyan tayo ng karunungan ng Diyos, and even the angels of the Lord are with us and working with us. Bakit tayo panghihinaan? And kung babasahin niyo po sa Acts, ang daming time na kumilos ang anghel. Pinakawalan sila Paul, ginising si Pedro, si Paul pala, ginising ng isang anghel si Pedro at pinalakas si Pablo. Again, kung ano ang nangyari sa unang bunga, yun din ang mangyayari sa atin. Yes, there will be persecutions. May mga pagsubok, may mga taong susugod sa atin. Pero totoo din, nakikilos ang Panginoon sa atin. Even His angels are working with us. Hebrews 1:14. Totoo po yun. So kapatid, huwag tayong manghina, huwag tayong panghinaan. You see, the Lord is working and He will continue to work to finish His work. Tatapusin niya yung kanyang gawain. Okay? Kaya ano po ang instruction sa mga alagad, at ito rin ang instruction sa atin, humayo kayo. No? Humayo kayo, tumayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa mga tao ang lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito. Ano ba yung buhay na ito na binabanggit dito? Ito po yung buhay ni Kristo. At ano ba si Kristo? Siya po ang buhay na walang hanggan. So, again, sa simula pa man, Acts 1:8, kayo'y magiging saksi sa pangalan ni Jesus. Hanggang dito, yun at yun pa rin ang gagawin, ang ginagawa nila. To preach the name of the Lord Jesus Christ. And alam niyo po ba, the very message, yung mensahe na ating ihahayag, ay dapat magpalakas sa atin. Bakit? Kasi yun ay buhay na walang hanggan. Di ba? Yung message pa lang na inihahayag natin, dapat nagpapalakas yun sa atin Kasi yun ay patungkol sa buhay na walang hanggan. Sabi nga sa 1 John 5:20, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo sa Kanyang anak na si Jesucristo. Listen, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Di ba? Ang Panginoong Hesus, ang makilala ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, yon ang buhay na walang hanggan. So we continue to preach the message of, ano sabi dyan? Mensahe ng buhay na ito. And amazingly, verse 21, tingnan niyo po ano yung naging reaction, ano yung naging tugon nila nang marinig nila ito. See? Ito pong salitang ito, nang marinig nila ito po'y pagpapakita ng kasabikan. Walang pag-aalintana, bagkus, makikita natin dito, sila'y handang-handa. Now, this is my prayer also, bawat isa sa atin. Sana maging ganito rin po yung puso natin sa tuwing nakakarinig po tayo ng utos ng Panginoon, na tayo po ay magpapakita ng kasabikan, walang pag-aalintana, at handang-handa na gawin ang kanyang kalooban. Now,
take note, nang marinig nila ito, pumasok sila sa templo nang magmamadaling araw. Imagine, unang pagsilay, or ano ba tawag dyan? Unang pagpakita pa lang ng unang, ano tawag dyan? Rays? Sun ray? Ano ba yan? Sunshine? Pagbubukang liwayway, yung, alam niyo yun, yung parang, yung pag ano ng ilaw, tas nung naano na yung ilaw, may, parang small portion of light. Anong ginawa nila? Nang magmamadaling araw, pumasok sila sa templo at nagturo. Ganon po sila kasabik sa pagsunod. Imagine, anong oras nagpakita yung anghel? Gabi. Parang hindi na sila natulog actually. Naghintay na lang sila na, sige, pag lumabas na yung araw, diretso na kami. Bang, let's go! Funny it is, pero gano'n na nangyari. Sino dito yung hindi nakakatulog kasi excited sila pumunta sa Baguio? Or excited sila na pumunta or gawin yung bagay na gusto niya. Di ba ganun tayo ka-excited? Ganun din sila ka-excited sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Now, imagine yung commandment. Humayo kayo, bumalik kayo doon, i-preach nyo yung word. The very reason na bakit sila ikinulong, yun at yun pa rin ang pinapagawa sa kanila. Pero kahit kinulong na sila, alam nilang makukulong sila ulit dahil sa ganun. Anong reaction nila? Let's go. Bakit? Bakit? Kasi sila'y may buhay na walang hanggan. Kasi kilala nila si Jesucristo. Yun yung naging dahilan bakit ganun sila kasabik na hindi na nila iniisip kahit makulong kami ulit. You see? Pwede naman sanang lalabas mo na kami sa bilangguan. Ano na kami ha? Uwi na kami ha? Ayoko na. Di ba? Amazing. No? So, may dadagdag lang po ako. Ang dahilan din po, bakit po hindi sila takot makulong, alam nyo? Kasi doon nila nakita. Actually, ang pagpapakulong sa kanila ay kailanman hindi nagpabigay sa kanilang dahilan upang manghina sila. The very opposite. Sila po'y napalakas. Why? Bakit? Kasi sa kanilang pagkakulong, doon nila nakita yung pagkilos ng Panginoon. Binuksan ng anghel yung kanilang pintuan, pinalabas sila ng anghel, nakita nila yung pagkilos ng Panginoon habang nasa kulungan sila. And so parang ang nangyari sa kanila, gusto ko pang makulong kasi gusto ko pang makita yung pagkilos ng Panginoon. Ganun po, hindi. Di ba dati pag nagbabasa tayo, nakukulong yung mga alagad, grabe talaga kapag disciple ka talaga, maghihirap ka talaga. That's a wrong mindset. Actually, yung pagkakulong nila is nagpalakas lang sa kanila kasi nakita nila yung pagkilos ng Panginoon despite kahit na ganun ang pagpigil ng mundo sa kanila. Kaya, anong sabi ng Panginoon kay Pablo nung siya'y naghihirap? My grace is sufficient for your weaknesses. Sa kahinaan mo, makikita mo ang kalakasan ko. See? So, sino dapat ang mabahala? Sino dapat ang malito? Sino dapat yung hindi nila alam yung gagawin? Basahin natin sa sunod, verse 22. Ngunit nang pumunta ang mga bantay sa bilangguan, hindi sila natagpuan doon. Bumalik sila at nagulat. Verse 23 na nagsasabi, nadatnan naming nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo sa mga pintuan ng mga bantay. Ngunit, nang aming buksan ng mga ito ay wala kami natagpuan sa loob. Sino ang walang alam? Di ba? Yung mga kalaban.
Sila yung walang alam. Sino ang may control? Ang Panginoon. You see? So bakit tayo, ano yung salita ni Kuya? Mangingimi. Bakit tayo panghihinaan na sundin ang kalooban ng Panginoon? When here, makikita natin yung mga taong sumasalungat, sila yung mga walang alam sa mga nangyayari. At sino nakakita ng mga pagkilos ng Panginoon? Yung mga sumusunod sa Kanya. So wag nating isipin na they are in the upper hand. Tayo na mga mabababa sa paningin ng mundo. Bakit? Ang may hawak sa atin ang Panginoon na itaas sa lahat, na higit sa lahat. You see? And verse 24, nang marinig ng kapitan ng templo at ng mga punong pari ang mga salitang ito yung naging reaksyon nila. Naguluhan sila at nagtataka kung ano kaya ang nangyayari. Wala silang alam. Akala nila, nagtatagumpay sila. Akala nila, sige na, ma-stop na natin to. No! Lagi niyong tandaan, the sovereignty of the Lord. At walang sino mang makakapagpigil ng kanyang kalooban. Now, babasahin ko lang po quickly yung mga verses patungkol doon. Actually, nawala na po ako sa, hindi ko na sinundan. Hindi ko na nasundan yung notes ko, no? Pero there are many verses, napakaganda. Mga Kawikaan 19:21, listen na lang po kayo. Sa puso ng isang tao, ang panukalay marami. Ngunit ang layunan ng Panginoon ang siyang mananatili. Mga Awit 33:10, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa, kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Job 23:13, ngunit siya'y hindi nagbabago at sinong makakahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang ninanasa, iyon ang kanyang ginagawa. And in Isaiah 46:10, yung binasa natin kanina, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ang mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. See? Kung ano po ang kalooban ng Panginoon, yon ang magpiprevail. Yon ang mangyayari. And verse 25, at may dumating at nagsabi, so hindi nila alam kung ano nangyari, no? Hindi nila alam. Pero tingnan nyo po paano nila nalaman. Verse 25, at may dumating at nagsabi sa kanila, tingnan ninyo ang mga lalaking ibinibilanggo ninyo ay nakatayo sa templo, ay nakatayo sa templo na nagtuturo sa mga tao. Kailangan pa nila ng tao para malaman nila yun. You see how limited they are. You see? Yung kaibahan po ba, no? Yung kaibahan ng kadakilaan ng Panginoon at kaibahan ng mga lumalaban sa Kanya, walang-wala po talaga silang binatbat. And in verse 26, nang magkagayoy, sumama ang kapitan sa bantay ng templo at sila'y dinala. So hinuli po sila ulit. Okay? Hinuli po sila ulit. Ngunit, sila'y dinala, ngunit walang dahas, sapagkat natatakot na baka sila'y batuhin ng taong bayan. So you see, sinong kinakatakutan nila? Sino yung binibigyan nila sino yung piniplease nila? Yung mga tao. Yung mga tao ngayon ang dapat po matakot. Ngunit tayo, lagi niyo pong tandaan, tayo po bilang iglesia, hindi po ang tao ang ating pinagsisilbihan. Hindi po tayo dapat maging pleasing sa tao. Huwag niyo pong ipiplease ang tao. May isa lamang po tayong niluluwalhati, and yun na ngayong ating Panginoon. So ang church po is God-glorifying. Tandaan niyo po yan. The church is God-glorifying. Ibig sabihin, ang iglesia namumuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And one other thing, the church is obedient to God. Sabi dyan sa verse 29,
Actually, next week natin to, pero jump lang tayo sa verse 29. Ngunit sumagit si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. That is the church. We glorify God and we obey God alone. You see? So bakit po tayo nasa iglesia? Dahil kay Kristo. Bakit nananatili ang iglesia? Para ihayag si Kristo. At ano ang katapusan ng iglesia? To be with Christ. That's the life of the church. You see? Tayo nandito dahil kay Kristo. Tayo'y nananatili upang ihayag si Kristo. At ang katapusan ng lahat ng ito, tayo ay makakapiling ang Kristo. 4 minutes. So again, remember, the church is God glorifying and the church is obedient. So wag po ang sarili natin, wag ang tao ang ating luwalhatiin, wag sila yung ating bigyan ng, alam niyo yan, wag natin isipin ng tao. It must be God. Now, as I end the message, let me give you another one story. Ito siya, sikat. Kilala nito ng mga lagi ko nakakasama. Si John Bunyan. Okay? Let me tell you a story of John Bunyan. Si John Bunyan po ay isang tao. Si John Bunyan po ay isa pong non-conformist Puritan pastor. Ano bang non-conformist? Kumbaga, hindi sila nakiayon sa kabaluktutan ng Church of England. Now, ganito po kahalaga ang history. May nangyari po kasi sa Church of England. I mean, yung church po kasi nagpatuloy, and then may connection po kasi yung Church of England. And I'm so sorry, hindi ko po nabasa pa completely. Okay? Pero may nangyari po sa Church of England, and meron po mga faithful na mga alagad ng Panginoon at hindi po sila nakiayon doon. Parang ang nangyari po kasi, naging political na po yung church. So, yung parang, hindi ko alam kung anong tawag, basta, parang nangyayari sa Katoliko, yung sinabi ng Pope, yun dapat, parang ganon. Pero, alam po nitong mga faithful men of God na hindi ayon sa salita yung pinapaukala nila. So, hindi sila nakiayon, kaya non-conformist ang tawag. But let me give you a brief history sa buhay po ni John Bunyan. Siya po ay, noong 1648, siya po ay may asawa na devout Christian. Si John Bunyan this time, unbeliever pa po siya. Okay? 1648, no? Sabi niya nga sa sarili niya, siya ay isang taong may labis na kagalakan sa bisyo. Ganon niya dinidescribe yung sarili niya. Isang taong may kagalakan sa bisyo. Dami niya pong bisyo. Now, 1648, asawa siya ng Christian. 1653, sa ilang taon, 5 years later, siya po ay nanampalataya sa Panginoon at siya po ay binautismuhan. Pero sa panahon po na iyon, sinabi niya talaga, grabe yung struggle kasi hinihila talaga siya ng old self niya. Sabi niya talaga yon. Pero, 2 years later, siya po ay nagsimulang mag-preach. He started preaching. So, ibig sabihin, nag-grow na siya, no? 2 years. No? And 1656, 1 year later, nagsimula na po siyang magsulat against the Quakers. Nakalimutan ko lang i-review yung Quakers. Pero movement po ito na, again, hindi po ayon sa tamang kautusan. So, nagsulat siya ng letter, mga articles na against doon. 1653. So, and then in 1658, namatay po ang kanyang asawa. And 1659, nag-asawa po siyang muli. Okay? And yung 1659 po, nag-fail po yung Protestant Rebellion. Kasi nga, hindi yung Church of England, hindi na po tamang tinuturo. Pero nag-fail po yung mga Protestant. Protestant tayo. And then, nawala po yung freedom, parang na hari si
ano yun? King Charles II ba yun? Basta naging hari yung si King Charles, nawala po yung freedom ng mga hindi lisensyadong preachers tulad po ni John Bunyan. Ibig sabihin, binan po lahat ng mga walang lisensya na mag-preach. Now, sino lamang po yung may lisensya? So sila po yung mga nagtuturo na sumasang-ayon sa Church of England. So ibig sabihin, mali ang tinuturo. Yun lang yung pwedeng magturo. Yung mga faithful men na nagtuturo ng salita ng Panginoon, hindi na pwede. Kasi hindi sila binibigyan ng license. Ano pong ginawa ni John Bunyan? Siya po'y nagpatuloy na mag-preach. Bahay-bahay. And in 1660, naaresto po si John Bunyan. Kinulong po siya. The same thing. Kinulong siya dahil sa pagpipreach niya. Kasi nga hindi siya lisensyado eh. 3 months later, sinabihan siya, inoferan siya na pwede na siyang makalaya. Pero, hindi na siya magpipreach. Papalaya na siya, pero wag ka na magpipreach. Alam niyo po ano naging desisyon ni John Bunyan? Hindi niya po tinanggap yung offer. And nakulong siya for 12 years. Very tempting, no? 3 months later, ayoko na sa kulungan. Hindi lang naman ako magpipreach, Lord, okay lang naman yun, di ba? Aral pa rin naman ako ng salita. Pero doon natitest yung obedience. Minsan ganun tayo, no? Okay lang naman, basta ano. Mali po yun na mindset. Hindi niya yan tinanggap. Nakulong siya for 12 years. May asawa po siya. May anak po siya. And alam niyo po, sa 12 years, iniisip niya kung paano siya makakapag-provide sa asawa niya, sa pamilya niya. At anong ginawa niya? Gumawa po siya ng shoelaces, tinitinda niya doon sa kulungan, yun yung binibigay niya pang sustain sa kanyang family. Pero hindi yun naging dahilan upang kanyang ihinto ang kanyang pagpipreach. Nanatili siya sa kulungan despite of. Pero tayo, ano kaya magiging reaksyon natin? Sige, hindi na ako magpipreach kasi kailangan ko i-provide yung pamilya ko. Pero you see kung gaano kinokontrol ng gospel yung buhay ng mga taong ito na despite of that, pinili nilang sundin ang tama kesa sa utos ng mundo. Huwag ka na mag-preach, pero laya ka. See? Ganun po. Ganun po ang isang taong captured ng gospel ni Christ. Pero kung ang ating concern is ang buhay natin sa mundo, sige, hindi na ako magpipreach, labas na ako. Ano pong mali doon? Pwede naman sana hindi siya mag-preach, kaya lang kasi utos yun ng Di ba, natatanda niyo yung BS natin sa Matthew? Hindi naman masama na gawin ng Panginoong Yesus na bread yung stone. Pero ang mali doon, susunod siya sa sinabi ni Satanas. Ganon din po nangyari dito. Hindi mali na makalaya siya at mag-provide sa family niya. Kaya lang ang mali doon, inutos ng mga salungat sa katotohanan. Kaya hindi siya sumunod. Nanatili siyang nagpakulong for 12 years. And in 1672, siya po ay napalaya, 12 years later. At alam niyo po anong ginawa niya pagkatapos niyang makalaya? He continued preaching sa church. And in 1675, siya po'y nakulong ulit. And 1688, 3 months lang po siya nakulong. Kasi tinulungan po siya. Kasi during that time, na rin yung Protestants may mga kapangyarihan na din. Ang tumulong sa kanya si John Owen para ma-release siya. John Owen is one of the great men also of God. And then 1688, namatay siya.
So, ano po yung gusto ko ipakita sa inyo? There were men. May mga faithful men of God po talaga. Kala nyo yung mga apostol lang nangyari? There were faithful men na sinunod ng Panginoon kesa sa tao. Na sinunod ng Panginoon kahit na sa kabila ng pressure, sa kabila ng responsibilities na meron sila. Pero, nag-provide pa rin siya sa family niya. At alam niyo po paano niya yung nagawa? By the grace of God. By the grace of God. Nakapag-sell pa rin siya ng mga shoelaces sa bilangguan. By the grace of God. Hindi pinabayaan ng Panginoon yung pamilya niya. So, wag po tayong maging pragmatic. Ano yung pragmatic? Practical. Wag po tayong magiging practical. Hindi, kailangan ko talaga magtrabaho. Hindi, kailangan ko talaga maganto. It's to the point na hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Just obey the Lord. Just obey the Lord. Bakit? Kasi niligtas niya tayo. And ang buhay natin ay sa Kanya na. Hindi na sa atin. So praise be to God kasi ligtas tayo. Yun lang, sapat na. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga na dumanas ang unang bunga ng iglesia sa pag-uusig at hanggang ngayon, ito ay nangyayari, Panginoon. Pero salamat, Lord, sa pagpapakita mo na ang iyong kamay ang kumikilos sa lahat na walang sino mang makakapigil ng iyong kalooban. At Lord, panalangin ko po na matuto po kami dito sa iglesia sa Kabkaben, na mag-grow, Lord, sa pag-unawa ng pag-ibig mo, pag-unawa ng iyong soberanya, pag-unawa na walang imposible sa iyo. And so ito po ang mag-uudyok sa amin na maging masunurin sa kalooban mo, na hindi na po kami mag-iisip sa pamaraan na kaya namin, hindi kami magiging practical, bagkus magiging nagtitiwala lamang sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, at purihin ka sa lahat. Ito ang may panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you po. And we will have our lunch time. Thank you. Thank you din sa online.